The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was going through a field of grain on a Sabbath, his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands and eating them. Some Pharisees said, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus said to them in reply, "Have you not read what David did when he and those who were with him were hungry? How he went into the house of God, took the bread of offering, which only the priests could lawfully eat, ate of it, and shared it with his companions. Then he said to them, 'The Son of Man is Lord of the Sabbath.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ano ba talaga ang bawal? Ano ba talaga ang bawal? Sa ating ebanghelyo, samantalang naglalakad si Jesus sa mga alagad, pangmangaral ng mabuting balita, nagutom sila. At sa kanilang dinadaanan, may mga butil ng trigo. Pinitas, kinukot nila at kinain na parang mani. Sabi ng mga Pariseo, bawal yan. Bawal ginawa nyo. Araw ng Sabat Pinitas nyo para nag-ani kayo. Tapos kinain nyo, bawal kumain. Bawal yan. Sinabi niya, ano ba talaga ang bawal? Ang bawal ay ang gumawa ng masama. Ang bawal ay ang magkasala. Bakit bawal ang gumawa ng masama? Bakit bawal ang magkasala? Sapagkat pinapahamak natin ang ating sarili. Pag tayo ay gumagawa ng masama, nakakasala tayo, nahiwalay tayo sa Diyos. At yun ang ayaw ng Diyos. Yung mapahiwalay sa dahil mahal niya tayo. Kaya bawal. Katinan ninyo, yung 10 utos, puro pagbabawal yan Bawal pumatay. Bawal magnakaw. Bawal magsinungaling. Bawal makiapid. Bawal pagnasaan ng hindi mo asawa. Bawal pagnasaan ng hindi mo pag-aari. Para iligtas tayo sa kapahamakan. May pinagbabawal. Kaya halimbawa sa highway natin, sa lansangan at nakalagay doon, bawal tumawid, nakakamatay. Iniingatan ka para hindi ka mapahamak. Sa mga ilog, sa mga beach natin ngayon, may nakalagay, bawal lumangoy. Malakas ang alon, maaari ka malunod. Iniingatan ka para hindi ka mapahamak. Kung tayo may sakit halimbawa, sabihin ng doktor, bawal tong mga pagkain na to pero tayo mga tao, kung ano ang bawal, siyang gusto nating gawin. Masarap ang bawal. At kuminsan, pinagtatanggol pa natin ang ating sarili. Minsan lang naman May gamot naman Minsan lang Gaano kadalas ang minsan? May gamot naman Kuminsan, pati sa ating buhay spiritual, nagagawa natin to. Bawal magkasala, pero ginagawa natin. Anong sinasabi natin? May kumpisal naman Mangumpisal naman ako. Mabait naman ng Diyos Maintindihan niya ako. Kaya tuloy, parang hindi natin sineseryoso at hindi natin kinikilala kung ano ang bawal. At etong nakakatakot Pag wala na tayong kinikilalang bawal, parang okay lang sa atin ang gumawa ng masama at magkasala.
And this is very, very scary. Because when we lose our sense of sin, we lose our sense of shame. Ulitin ko ha. When we lose our sense of sin, we lose our sense of shame. Pag-akala natin, hindi na tayo nagkakasala, tayo nagiging mga walang hiya. At kung walang hiya ka, kahit anong kasalanan, pwede mo nang gawin. Katina nung nangyari sa ating paligid ngayon, sa ating bayan, walang hiyaan na eh. Winawalang hiya natin ang ating kalikasan, ang ating kabundukan. Ano nangyayari? Tayo naghihirap. Walang hiyaan na eh. Yung tinutugis na may kasalanan sa bayan, nang mahuli, tinatrato na parang celebrity, walang hiyaan na eh. When we lose our sense of sin, we lose our sense of shame. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay dapat may kaakibat na takot sa Diyos. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay may kakambal na takot sa Diyos. Kasi yung takot sa Diyos na yan ang pipigil sa iyo eh. Para hindi gagawin kung ano ang bawal. Hindi dahil takot ka sa parusa, pero takot kang mapahiwalay sa Diyos. Mapalayo sa Diyos. At yan ang nakakatakot. Yan ang dapat nating katakutan. Ang Diyos, mahal na mahal niya tayo. Kaya iniingatan tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya may mga pinagbabawal. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapalayo sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay magkasala. Yan ang bawal.